Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, GZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Guna
nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig at syempre sa ating mga manonood via live streaming. Kumusta na po tayo? Maulang hapon pa rin naman dahil ngayon po ay TGIF, thank God it's Friday. Ika-7 na tayo. Tama ba? Ika-7 sa buwan ng Agosto. It's August 7, 2026 na po. Muli, samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pauna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4, tara na. Dami tayong pag-uusapan ngayong hapong ito dito sa PSH. Kaya standby lang, pero siyempre meron pa rin po tayong masamang panahon, di ba? Dahil humina na bilang low pressure area yung pong bagyong Maymay. Pero namataan po yung LPA na yan sa layong 545. Ito pa ba yung pinaka-latest natin? So sabi po ng Pag-asa, pwede na natin tawagan siguro muna Pag-asa, hingi tayo ng update. Ano na ang ikinikilos ng Maymay bilang low pressure area? Maraming naapektuhan ito nung nandito po sa loob ng ating bansa. Oo, lalo na't nanggaling ito sa Bagyong Luis, di ba? Merong Bagyong Luis, and then nagbagyong Maymay, tapos meron tayo sa labas na dolphin, pero hindi naman yata papasok na yung dolphin sa Pilipinas. Ayan, nasa linya na natin Dr. Jan Manalo. Dr. Jan, magandang hapon. Magandang hapon din po, Ma'am May, at ganoon din sa ating mga kababayan na taga-sagbaybay dito sa ating estasyon. Update po, patungkol sa ating latest na heavy rainfall warning na nilabas natin kaninang alas 2, naka-yellow rainfall warning pa rin po dito sa Metro Manila. Ang gusto po natin din na i-emphasize dito ay may nadagdag po sa mga naka-orange. So kasama po dito yung mga probinsya ng Zambales, Bataan, Pampanga, portions ng Bulacan, Cavite at Batangas. Naka-yellow naman po bukod sa Metro Manila, yung mga probinsya ng Tarlac, Nueva Ecija, Rizal at ilang bahagi ng Bulacan, Cavite, Laguna, Quezon at Batangas. Ibig sabihin po nito, lalo na yung mga naka-orange, ay malaki po yung posibilidad na makaranas tayo ng mga pagbaha sa susunod na 2 hanggang 3 oras. At also, sa mga kababayan po natin na hindi pa aware patungkol sa update ni Bagyong Maymay, nalusaw na po ito. Naging low pressure area na lamang at kaninang alas 8 ng umaga ay tuluyan na po ito na nalusaw o wala na po. At ang main na nagko-contribute po ng mga pag-ulan na binanggit din natin kanina ay itong hanging habagat na mas pinapalakas po ni Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At yan po yung ating Dr. Jan, isa lang, po, Ma'am May. yung bagyong dolphin ay expected pa ba na papasok sa PAR, Dr. Jan? Hindi na po. Okay. Magtutuloy-tuloy po ito dito sa may Okinawa and then eventually sa China po. Oo, kaya nga lang yung habagat, ma-enhance talaga nitong dolphin. Yes po, Ma'am May. And also, bukod po dun sa enhancement nitong si Bagyong Dolphin, kahit na lumayo na po ito, magpapatuloy pa rin po yung hanging habagat. Kaya naman sa weekend, at ganoon din sa sa unang mga araw na susunod na linggo ay mararanas pa rin natin yung patuloy na impluwensya ng habagat. Ibig po sabihin, magiging maulap at maulan pa rin po over the western section ng So Luzon. hindi pa natin mararanasan talaga yung talagang mainit na sikat ng araw, Dr. Jan. Itong mga yes po, susunod Ma'am na, lalo na by next week, Opo, posible po na may sikat-sikat ng panandalian pero mostly cloudy po talaga. Meron pa bang ibang LPA na nasa vicinity na ng PAR?
Sa kasalukuyan po ay wala na po tayong minomonitor, pero far po sa may Pacific ay may nakikita tayo na posibleng mag-develop. Pero wala naman po itong magiging epekto sa ating bansa. Oo, okay. Maraming salamat, Dr. Jan. Maraming salamat din po, Ma'am May, at ingat po tayong lahat. Maraming salamat, Dr. Jan Manalo mula po sa DOST Pag-asa. Lusaw na si Maymay. Buti naman. Pero may nakaka-apekto po sa atin, hindi man papasok daw. Hindi na papasok yung bagyong Dolphin na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility, pero na-enhance po niya, no? Pinapalakas niyan yung habagat, at alam niyo na, pagka habagat ang na-enhance, yan po ay nagdadala pa rin ng mga pag-ulan. So ingat-ingat pa rin po tayo sa ating mga kababayan, dahil sinasabi po sa tala na abot na sa higit 100,000 katao ang naapektuhan po nitong naging bagyong Maymay, and then yung dating bagyong Luis, and of course ang habagat. At yan po ay base sa datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. At yung mga naapektuhan daw po nasa about 39,879 families, na ang katumbas po niya na individuals ay 132,956. At yung pong mga nasa evacuation center pa until now, yung mga nananatili po doon, ang bilang po niya nasa 6,215. Bagamat wala na nga itong bagyong Maymay, pero yun pa rin yung mga naapektuhan. Oo, dami yan. Regions 1, 2, 3, 5, 9 at maging ang Cordillera. So yan yung mga naapektuhan. Bago po humina, naging low pressure area, and then nalusaw. Yan po yung iniwan na epekto ng bagyong Maymay. Merong 6 na reported casualty na sawi. Tapos merong mga nangyaring rock slide. Dyan po sa Rizal, landslide sa Benguet. And then merong nalunod dyan po sa La Union at Pangasinan. Naranasan po yung mga pagbaha, lalo na po dyan sa La Union. Anyway, so ingat-ingat pa rin po mga kababayan, yung tuloy-tuloy na ulan mararanasan pa rin daw dahil po sa habagat. Oras po natin, 14 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Tayo po ay babalik standby at pag-uusapan natin ang inyong idolo. Sino bang idolo ninyo ngayon? Of course, si Alexandra Alex Ayala. Amoy nakaka-joyful! I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat
lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin mga kaibigan, 19 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. At sa bahaging ito na ating programa, total tayo po ay TGIF. Thank God it's Friday. Tapos maulan pa. Ayan, magkwentuhan muna tayo ng mga good news dyan, pampa-good vibes. Diba? Bigyang daan muna natin yung ating pong kwentuhang Alex. O, diba? Total, ang lahat po ay humahanga ngayon sa napakagaling na performance ng ating pong tennis player. Oo, siya ngayon ang tutok hindi lang ng Pilipinas kundi maging sa buong mundo na So ngayon makakasama natin at ating pagkwentuhan si Alexandra Alex Ayala. O di ba lalo na ngayon na yung game niya sa Toronto, wag ulit pag-usapan na natin. Sino nga ba si Alex Ayala? Oo, bago nagsimula, although alam natin na ito'y nasa SOCMED na, pero dito sa ating programa, total makakausap natin mga bata, mga kabataan pala, di ba? Yung ating mga intern sa DZRH Operation Tulong, of course, pabatiin muna natin, Ann de la Cruz. Ann, magandang hapon. Magandang hapon po, Miss May. And of course, Eliza Pantoja. Eli, Magandang hapon po, Miss May. Magandang pangalan nito. Dapat Eli lang Ang haba ng Eliza. Ayan. Of course, from Cavite State University. Ayan, gusto ko makakwentuhan itong mga to kasi ito yung mga communication. Tama ba? Ang kurso niya ay Communication Arts. Journalism. Journalism. Sige. Galingan niyo sa broadcasting Nasa broadcast kayo. Okay. Sige. Paano natin sisimulan ang ating kwentuhan kay Alex? Kasi ngayon, kahit kayo, di ba? Ikaw, Ann, Eli, kayo ba hanga kay Alex? Yes naman, ma'am. Yes, ma'am, imagine 21. Kaedad ko lang yan si Alex. Kaedad mo lang? Yes, ma'am. Kaedad mo lang pala. 2005. Oo. Okay. Ang galing, Imagine mo, bata pa lang. Yes, ma'am. Ibang talent yung meron siya. Biglang, actually, matagal na niyang parang pangarap, di ba? Dream. Yes, at the age of 4. At the age of 4, okay. Ano nangyari? Yes, ma'am. Actually, at the age of 4, si Alex Ayala po ay talagang dream niya na at isa na yun sa mga pangarap niya talaga na siya ay maging
sa tennis. Sumikat sa larangan ng tennis. At syempre, partner nun is talagang napakaganda ng combination kasi yung family niya is din talaga into sports. Into sports, oo. Yes, so kaya talagang naging magalaking factor yon para talaga siya ay masuportahan. Actually, ma'am, yung kuya niya is one of the na nakapasok sa top 100 sa tennis. Yes. Oo, galing-galing. Oo. And then, naging number one factor po, Miss May, is yung lolo niya po yung nag-train sa kanya. Oo, kaya nga, di ba? Talagang hands-on. Lolo. Yes Oo po. nga. Oo, paano ba yung childhood niya? Kasi doon pa lang sa murang edad na 4, di ba? Doon parang nasa kanya na yung na maging isang magaling talagang tennis player, 'di ba? Oo. So yung kanyang family background, sabi niyo nga yung mother ay magaling na swimmer, 'di ba? Competitive former. Okay. So paano yung ilalarawan si Alex doon sa kanyang childhood hanggang doon sa kanyang journey para makamtan niya ngayon yung talagang tagumpay? Oo, na hindi pa nakuha ng iba dito sa ating bansa. Parang tabu yan dati di ba? Tabu. Hindi kilala ang tennis dati, ma'am Ngayon, umingay na, ma'am, kasi kakaiba yung ingay na nadala ng pangalan niya ngayon, ma'am Oo. Meron kaming napanood na interview, ma'am. Nagkwento lang siya about sa childhood niya and mapapanood po natin ngayon. Sige, go ahead. Oo, pero yung childhood niya, paano ba? Kumusta? Sino ba yung mga parents? Para nang sa ganun marinig ng ating, hindi lang kayo mga kabataan, kundi mga lolo't lola at mga nanay at tatay, di ba? Yes, yung father niya, ma'am, is si Michael, or mas kilala sa Mike Ayala. And yun po ay dating chief financial officer sa isang company and business executive also. And yung mother niya naman is si Rosemary Maniago Ayala. Yun yung pinag-uusapan natin kanina. Siya ay dating competitive swimmer. In 1985, Southeast Asian Games bronze medalist po siya sa 100-meter backstroke. And yung brother niya naman po is si Michael Miko Ayala, is yung dating collegiate tennis player sa Penn State University, and isa rin po siya sa tennis scholar at siya po ay graduate in finance. Okay. And then? Yes, isa pa po na prominent sa family ni Ayala na nakatulong din po para sa kanya na mas lumalim pa yung kanyang experience sa sports is yung kanyang tito, ma'am, na si Nolly Ayala. Si Nolly Ayala, ma'am, is yung dating Philippine Basketball Association Commissioner at sports broadcaster. Oo nga, kilala yun. Yes, ma'am, kilala talaga. Sports broadcaster. Naku, inahangaan ko kaya yun. Okay. And then? Eli, ano yung yung kanyang yung galing ng athletic family, nakita naman di ba? Pero siya galing, hindi siya kanan, kaliwete. Yes, ma'am, diba? yun yung galing. Actually, yun yung ma'am advantage niya as a tennis player Kasi kalimitan talaga sa mga tennis player Merong is kinakasanayan. Kanan talaga. But si Alex Ayala is left-handed siya. So yun yung talagang pinaka maganda sa kanya, na nahihirapan yung kalaban niya na tapatan yung serve niya. Kaya most likely talaga, kung makikita nyo sa stats, mataas yung scores niya when it comes to serving. Kasi talagang perks niya yung left-handed siya Saka malimit na sa service ace niya, ma'am Oo. Kasi nag-aral siya sa di ba? I think the Rafa Nadal Academy. Yes, ma'am. Rafa Nadal. Sa Spain. Okay. At the age of 14 po. 13 years old. At the age of 13 ay lumipad po siya doon and para mag-aral. And para mag-ensayo na rin po ng tennis. Kasi pagka sinabi mong isa kang magaling na sa larangan ng tennis, ano ba yung mga pinag-uusapan na estilo ni Alex para bago siya nakarating dito? Ano yung kanyang mga style? Ayan, marami siyang playing style, ma'am Isa dito yung aggressive baseliner. Actually dun sa, kung makikita natin sa nakashow sa video is, ang kanyang kalaban ay si Jessie. And isa daw sa mga natutunan niya doon is yung stroke back. Ayun, isa yun sa mga magandang talagang style ni Alex Isa pa is left-handed nga siya, so yun yung advantage niya. And yung niya, talaga siyang, kung makikita natin every laro kay Alex Ayala, yung mind niya talaga is parang dedicated siya.
Kasi ma'am, Focus na focus. At the age of 21 is hindi siya hindi naman sa hindi normal, pero hindi Iba. siya common sa mga kabataan. So kaya yun talaga yung isa sa mga magagandang bagay, kaya mas lalong tumibay at gumaling si Alex Ayala. Sabi niya nga, ma'am, sa murang edad niya, hindi niya naranasan yung normal naman siyang bata, pero iba yung kinalakihan niya sa kinalakihan ng mga normal na bata talaga. Hindi niya naranasan yung mag-prom. Hindi niya na-enjoy yung childhood Yes. niya. Hindi na-enjoy niya, pero iba kasi yung porte niya. Nandun talaga yung Passion niya, niya. yung passion niya. Gusto sa niya talaga pagte-tennis yung po. sa pagte-tennis. Kaya Yes, nga ma'am. normal siya pero iba yung kanyang gusto, 'di ba? So feeling ko na-enjoy niya ba yung mga Barbie doll? Kaya gusto kita sa kanya yan. Yes, ma'am. Di ba? Oo, kasi nga ganyan nag-aaral sa Di ba 5 taon pa lang sa Rafa Nadal Academy yes, na ma'am. siya. Galing, Anyway, dun sa playing style niya, kanina pinag-usapan niya, mayroong tinatawag na aggressive baseliner. Ano ba yan? Yes, Diba? ma'am. And then merong, of course, kanina nga, banggit mo, malakas yung forehand niya, and then the two-handed backhand, di ba? Galing. Left-handed advantage. Tapos, eto pa, di ba? Lagi sinasabi nung, laging na-observe sa kanya, kalmado lang si Alex Ayala. No? Yes. Saka ine-enjoy niya, Kahit ma'am. na ang taas ng pressure. Yes. Di ba? Ang lakas din ng pwersa, ma'am. Kasi ngayon nga yung good sa kanya eh. 2 kamay kaya niyang gamitin. But at the same time, yung pinaka-prominent doon is yung left. Kasi doon talaga siya sanay, ma'am. Opo. Hindi siya takot eh. Di ba? Hindi Saka siya takot. kahit na competitive champion yung kaharap niya, ma'am. Oh, yes. Hindi mo makikita sa kanya na kinakabahan. Oo. Parang kitang-kita mong ninanamnam niya yung bawat bawat palo niya. Oh, ano na ba yung mga title niya ngayon? Sige nga. Isa-isahin nga muna natin bago niya narating yung Toronto. 'Di ba? Para dun sa doon nag-start na, I think, saan ba nagsimula? Sa Mubadala? Hindi sa Mubadala, di ba? Yes, ma'am. Actually, ang kanyang titles from local muna is yung highest rank niya is siya yung isa sa mga highest rank Filipino sa kasaysayan ng WTA. And siya yung pinakaunang Filipino na umabot sa top 20 rankings, no? Kasi this is the first time na magkakaroon tayo ng panalo sa WTA. And internationally naman, ma'am, is International debut niya. Yes, nung latest lang ito, tinalo niya si Jessica Pegula, which is ito, ma'am, yung pang top 3 natin. Imagine, 'di ba? Natalo ni Alex Ayala ang top 3 sa buong mundo. Talagang magaling siya. Ibang klaseng talent yung meron talaga. And 2025 naman, ma'am, sa Guadalajara, sa 125 Open champion, tinalo niya naman dito si Pana Advardi. And 2022 US Open Girls single champion, siya din po yung pinakaunang Filipino na nanalo dito sa Junior Grand Slam singles. And 2021, ito yung French Open Girls Doubles Champion. Nanalo din po siya dito. And 2022, dito po yung Australian Open Girls Doubles Champion. And marami na rin po siyang International Tennis Federation single at double titles. Onti pa lang yung mga nasa list natin, ma'am. Pero kung makikita natin, talagang napakarami nang naipanalo at napakalaking pride na ang nabigay ni Alex Ayala sa Pilipinas at the age of 21. Oo, biro mo yung career milestone niya, world number 20 na siya. Yes, Ngayon, ma'am. diba? Ngayong August. Yes, ma'am. Diba? So, pinakamataas na ranking ng isang Pinay, Filipina. no? Pilipina sa kasaysayan ng Women's Tennis Association. Pero dami niyang naging challenges dyan. Yes, Saka ma'am. sacrifices, di ba? Pero ang galing niya magkwento eh. 'Di ba? Paano ba? Paano yung mga challenges and the sacrifices? Unang-una nga, ma'am, yun nga na at the age Eliza, of 13, lumipad siya sa Spain. Syempre, para sa isang bata na ganun yung edad, mahirap na mawalay sa pamilya mo kasi malayo ka talaga eh. Pero dahil nga nandun yung love niya, nandun yung passion niya sa tennis, talagang tiniis niya para makamit niya yung gusto niyang karangalan na maibigay sa Pilipinas. Yes. Kasi at the age of 13, ma'am, kung i-compare yun sa akin, Naglalaro pa lang ako. Naglalaro pa lang ako ng Chinese garter naman eh. Hawak niyo mga manika pa lang. Diba? Tamang punas pa yung mama ko sa sipon ko nun eh. Kaya gusto ko mapakinggan yung mga kwento ninyo about Alex kasi kayo yung mga kaedaran Yes. eh, di ba? Kung ikukumpara, kayo naglalaro ng ng manika,
chika, ng dolls, na ano pa, Pero Chinese si Alex, gathering, si Alex, Alexandra, ma'am, iba yung hawak niya. tennis na talaga. Dedicated into Raketa sports na talaga. diba? Yeah, actually, Ma'am Juan, mapapanood natin ang isa sa mga interview niya kung paano niya hinarap yung mga, kung paano at ano-ano yung mga naranasan niyang mga challenges nung nandun siya at umalis siya dito sa Pilipinas. Oo nga. Basta at least yung pinagdaanan niya kakaiba talaga. Kaya eto na siya. Okay. Go ahead. Sige nga, pakinggan nga natin. Courtesy ba ito ng... Okay, go ahead. Naka-ready na ba? Okay. Sige. Mukhang hindi pa... Good afternoon, everyone. Oh my gosh, where do I start? First of all, of course, first and foremost, congratulations, Jesse, for an amazing week, and you've had an amazing season. It's always a pleasure to share the court with you. I definitely learned so much, especially from your forehand lines and your backhand crosses. So I'm really looking forward to hopefully many more finals with you. So thank you, Jess. Okay. So, ito yung ito yung sa Toronto ba ito? Hindi. Yes, ito yung latest lang, ma'am. Nakakapanalo niya lang, nakalaban niya si Sa Toronto. Jessie. Yes. Pigula. Yes. Okay. Yung, ang galing, ano? Oo. So, kayo bilang isang kaedara nyo si Alex. Oo. Kayo ba ay nakakuha ng inspirasyon sa kanya? Yes, ma'am. Ikaw? Yes. Oo. Unang-una dun, ma'am, especially dun sa napanood natin kanina. Nanonood ako ng mga public speak ni Iyala, and lagi whenever na nananalo siya, ang una niya talaga laging kino-congratulate is yung kalaban niya, which is natalo, 'di ba? Which is minsan kapag tayo ganon, talagang pasasalamat sa sarili, sa family, pero ang talagang one of the good things kay Iyala is yung mindset niya na hindi siya mananalo kung hindi dahil sa opponent niya. Kaya yon, napakaganda ng mindset niya. Kinikilala niya at hinangaan niya yung mga yon, yes, diba? ma'am. Nung wala pa siya diyan sa talagang diba? Ang paghanga niya and yung gratefulness niya na talagang kasabayan niya na yung mga dati niya lang na hinahangaan, and also yung pagiging matatag ni Alex, independent siya at the age of 21. Yan yung isa sa mga gusto ko kay Alex, no? Kasi at the age of 21, yun nga, kagaya nga nasabi ko kanina. Ako kasi naglalaro pa lang nun dati. Noong mga 13, 14, tapos at the age of 21, di ba? 4 years old. Oo nga. And isa pa, ma'am, sa kanya is, syempre, maganda talaga na example si Iyala sa mga kabataan ngayon is yung talagang dedication sa isang bagay. Kasi most likely sa atin kapag gusto natin na makuha lang natin agad yung gusto natin. Mabilis lang, no? Gusto natin mainipin kayo. Ganyan pang mga bata pa. Gusto natin yung bunga agad, but hindi tayo nagpo-focus doon sa kung paano natin itatanim and kung paano lalago yung ating talent or yung kaalaman natin. So yun yung isa sa mga gustong-gusto ko talaga kay Alex, and yun yung hinahangaan ko sa kanya. Sa mga learnings ito, walang instant sa tagumpay. Yes. Diba? Ikaw, Eli. Ma'am, siguro, pinakagusto ko kay Alex is, at the very young age, alam niya kung ano yung gusto niya. Alam niya kung ano yung tatahakin niya. So, napakagandang role model nun para sa mga kabataan. Kasi, imagine, 4 years old pa lang siya, sinasanay niya na yung sarili niya, alam niya na kung ano yung gusto yung gawin niya para paglaki niya ganito. May isaset siyang goal na gusto ko makuha yung ganito, gusto ko manalo para ipagmalaki ako ng buong bansa ko. Kaya natutuwa ako sa kanya, ma'am, kasi yun nga po, at the very young age, she knows what she really wants. So, ayun. Gusto ko sa kanya yun, ma'am. Kasi nung 4 years old ako, ma'am, hindi ko alam kung anong gusto ko paglaki ko. Pero siya iba na talaga, ma'am. Pero natatandaan mo pa, nung 4 years old ka, ano yung ginagawa mo? Pasaway lang, ma'am. Pasaway lang kay ma'am. Tanda mo yung pagiging pasaway mo. Makulit.
Kasi maraming learnings actually kayo kay Alex, 'di ba? Sabi niyo yung pagkatalo bahagi ng pag-unlad. Yes, ma'am. Which is very true naman talaga, 'di ba? And then of course yung disiplina and yan yung tinatawag na consistency, no? Susi yan Yes. 'Di ba? Sa magiging tagumpay mo. No, dapat lahat pala itong mga learnings na to, no? Dapat nasa inyo mga kabataan. And talagang kailangan laging matutunan ng mga kabataan, ma'am, na minsan kailangan talaga sa buhay is may sakripisyo. Sacrifices. Para makuha mo talaga kung ano yung... Kasi walang instant dito sa mundo. Kailangan lahat pinaghihirapan. Mas mahalaga daw, maganda din yung attitude, 'di ba? Yun eh. Actually, Diba? yun yung pinakaunang dapat natin na develop, ma'am, before yung skills Mindset and yung attitude. Talaga. Kasi dun, papalaguin ka lalo nun. Kasi kung skills lang, tapos wala kang companionship sa ibang kalaban, yung mindset mo is hindi... Para sa sarili mo lang. Diba? Hindi naman tayo Hindi ka lalago ng mag-grow. gano'n. Yes. Tama. Kaya nga ang sakripisyo ay katumbas niyan. Siyempre pag meron ka na sacrifice, meron kang ginawa, may pinaghirapan ka, tagumpay yun, Yes. diba? Kung may nilaga. Oo. Pointyaga, may nilaga. Baliktad, ma'am. Baliktad. O kaya kayo mga kabataan ha, tignan nyo ang isang Alex Ayala, no? Kung paano siya nakarating sa kanyang kinaroroonan ngayon. Pero syempre dito talagang mas malalaki pa yung hamon na harapin ni Alex, ano? Oo. Yes, ma'am, Ang actually, ine-expect sa kanyang career kasi isa ng career yan sa kanya 'di ba? Okay. Thank you sa inyong dalawa. Thank you, ma'am. Thank you so much. Kailangan marinig yung mga ano ninyo, mga reaksyon ninyo para dito. Mga kaibigan, maraming salamat Ann de la Cruz and of course Eliza Pantoja, Eli and Ann. Babalik po tayo, oras natin 38 minuto makalipas sa 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Gaanong Pak? Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School sa Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamarit. Umabot na sa 4, 3 yung mga balagita at isang binatang konfirmadong nasawi. Can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Eh, yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? I think walang may isang sagot kung paano talagang bibigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito, kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yun. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services. Mga
balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tulong sa paglilingkod sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Pilipinas, oras po natin, 44 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon, bigyang daan muna natin ang serbisyong hatid para sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund. Alamin natin, mas pinalawak daw ito Alamin nga natin detalye. Isa Gabriel, go ahead. Mga kaibigan, babalik po tayo saglit lamang. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong
bagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng Lingkod sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin mga kaibigan, 47 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Bigyang daan muna natin ang isang panawagan sapagkat nung umaga daw po ng Miyerkules, August 5, nagpaalam po si Tatay Joe na bababa ng bundok kung saan sila nakatira para pumalaot po sa dagat, manghuli ng isda gamit po yung bangkang disagwan. Pero sabi po ng mga kasamahan, nakita daw po ito sa laot habang nanguhuli ng isda, ngunit hindi rin po agad bumalik dahil nga po tila sinulit nito yung panguhuli sa dami po ng isda nga nung araw na yon. Nung sumapit daw po ang alas 2 ng hapon, nagtaka na yung kanyang pamilya, hindi pa ito umuwi. Nakasanayan nito na tuwing alas 2 ng hapon nasa kanilang bahay na para magpahinga matapos nga po yung buong araw na paglaot niya. Dahil dito agad na nag-alala yung kanya pong mga kamag-anak, yung kanyang pamilya. Dahil nung panahon na yun din, masyadong maalon ang karagatan kung kaya't minabuti po na ipagbigay alam na agad ito sa mga otoridad para nang sa ganun mahanap na ito pong si Tatay Joe. Oo, ano bang pangalan ni Tatay Joe? Kausapin natin ang kanya pong anak, si Jean Soriano. Jing, magandang hapon. Good afternoon. Magandang hapon po, Mami. Oo, Jing, ibig sabihin August 5, pumalaot. Hanggang ngayon, anong pinakahuling balita ninyo? Ayan po, ay wala pa rin po kaming nagiging malinaw na balita po about sa tatay. Ito, syempre, na ipagbigay alam nyo na sa Philippine Coast Guard? Yes po. Sila naman po ay, kumbaga po, umiikot na din po sa iba't ibang part po ng Batangas. Usually, nga po ay ngayon ay lumilibot pa po yung isang Coast Guard pa po. Babalik na po pala ngayong oras na ito dito sa isla. Oo. Sinuyod po nila. Ilang taon na ba si Tatay Joe? Amin. Jing, ilang taon na si Tatay Joe? Siya. Ilang taon na siya? 65 po siya. 65 years old. Ibig sabihin talagang sanay naman na kayo, na kapag siya ipapalaot, alas 2 ng hapon talaga, nasa bahay na. Tapos na siyang mangisda. Jing? Yes, ma'am. Ayan, oo. Nagpuputol-putol yung linya mo, Dahil, okay. So, ibig sabihin, never na nangyari sa kanya ito nung una, na hindi agad nakakabalik kapag nangingisda. Kasi minsan, may mga pagkakataon, yung mga nangingisda, di ba, nagtatagal sa laot. Opo. So, hindi niya... Never pa po nangyari. Oo, di niya yun. Ngayon lang po nangyari yung ganito katagal na pong nawawala siya.
Oo. Ilang araw na po kasi, ma'am. So, kung 5 yan, tapos ano na ngayon, 7. So, hindi Opo. naman, at never niyang ginawa yun, ano, na siya ay nag-overnight man lang, ano, tapos saka uwi kinabukasan. Opo. Hindi naman po dapat mag-overnight. Hindi niya po yun. Dahil hindi pa po siya kumain nung araw na yun eh. Kumbaga po wala po siyang baong kanin. Oo. Nung araw na yun, August 5, sabi nga sa inyo, ang balita sa inyo, maalon dun sa lugar. Yes, ma'am. Umano po siya. Nagkaroon po ng subas po, ma'am. At nung nakita, yung huling nakakita sa kanya, ito ba yung mga kasama niya rin? Opo. Yung naging kasama niya po. Kapag ka ba siya... Bandang 11 niya po napansin. 11 ng umaga. Umaga po. Mga 11 na po. Dahil po yung iba pong kasamahan niya ay mga nagsabihan na po. Medyo nahuli po siya ng konti. Anong oras ba sila usually pumapalaot? Madaling araw? Bali po yung mga 7 po. 6 or 7 po. Ng umaga. Oo, 6 or 7 in the morning. Tapos, balik sila. Nakabalik na yung mga kasama. Nung 5, hindi pa. Wala siya doon. Hindi siya sumama, kumbaga. Kasi po ay medyo masungit nga po ang panahon. Kaya po maagang umuwi yung iba pong mga kasama. Tapos mag-isa na lang siyang naiwan. Opo. Sige nga, Jing. Naiwan po siya doon. Ipanawagan mo. At tayo magbaka sakali, baka ano ba yung mga lugar na, saan bang exact na area na huling nakita? Anong exact area yan sa karagatan? Dito po sa Isla Verde, ma'am. Yung habagat po kasi, ma'am. Ang possible po, ma'am, ay sa papart pong papunta sa may Marinduque po. Kasi po ang Agos ay papunta po diyan, ma'am. Marinduque po. Yan, ma'am. Isla Verde. Oo. Sige, Jing, manawagan ka. Manawagan ka at baka naman napasilong di ba? Sige, go ahead. Sa may part, ma'am, ng Marinduque po, baka po may nakakapansin. Naka-red po ng damit. Tapos Jing, go ahead. Ang kanya po, ang palatandaan po sa kanya, yung kanya pong binti ay medyo may Jing, mata pa. Okay, go ahead. Hello po. Sige, go ahead, Jing. Dire-diretso lang, napuputol ka Ano po, sa part ng, dyan po sa may mga Marinduque, kami po ay nananawagan na ipagbigay alam po sa amin. Ayun, sa maaring may nakakakita o kaya may impormasyon baka naman nasilong sa inyo. Ayan, si Tatay Joe Soriano, hinahanap po siya ng kanyang pamilya at ito pong si Jing, ang nananawagan ay kanya pong anak. So Jing, saan pwedeng ipagbigay alam in case na meron silang impormasyon? Ma'am? Oo, napuputol ka, Jing. Oo, saan pwedeng ipagbigay alam sa inyo? Anong contact number ninyo? Go ahead. Ang contact number ko po, ako po ang anak, 0968-497-8987. Pwede din po kaming i-message sa Facebook, Leonila Soriano or Jingjin Soriano po. At siguro manawagan ka rin kay tatay. Tatay ba tawag mo? Jing? Opo. Sige, go ahead. At baka naman, 'di ba? At sana nakasilong. Go ahead. Opo. Baka po marinig ako ni tatay. Sige, go ahead, Jing. Tatay, balik na kayo. Hinihintay ka namin din Saan ka man naandoon, tatay? Babalik kayo din ho. Din sa isla. Naghihintay kami ho din May mga apo ba? May mga apo ba yung naririnig ko sa background mo? Opo. Nagpuntahan po dito. Nagpuntahan na inaalalayan po kasi namin ang aking ina. Oo. Gawa nga pong
Kayo ay nasaan kayo ngayon? Anong address ninyo, Jing? Lipunpun po. Lipunpun Isla Verde po, ma'am. Oo, Lipunpun, Isla Verde, Batangas City po. Batangas City. Ayan, okay. So si Jing Soriano po, no, nananawagan, baka meron kayong impormasyon o baka naman nasilong sa inyo yung kanilang tatay na maaaring inabutan ng malakas na alon. Ano, Jing? Yes po, baka naman po may nasilungan ng tatay. Ipagbigay alam naman po sa amin. Okay. At inaantabayanan ninyo, no, yung Philippine Coast Guard ngayon na naghahanap. Tama, Jing? Opo, ma'am. Okay. Sige, Jing, at uulitin namin na itong panawagan ninyo. Okay? Sana Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sana makabalik na si Tatay Yes, Jo ma'am. Soriano. Ano po? Ayan, okay. Opo. At nag-aalala na rin po yung kanyang, lalong-lalo na yung kanyang may bahay, no? Sabi ni Jing. Okay, maraming salamat, Jing Soriano, ang anak po ni Tatay Jo Soriano na ngayon po ay pinaghahanap ng isda po, ano. Pero noong pong August 5 until now, hindi pa po bumabalik. Sana lang ay nakasilong at naiwasan yung malalakas na alon na sinasabi po that day, no? Mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. Standby lang. Puntahan natin ang ating, eto na, yung mga serbisyong hatid po para sa mga miyembro ng Pag-ibig Funds. Alamin natin, pinalawak po yan. Saan na ngayon ang serbisyo ng Pag-ibig Fund. Isa Gabriel, go ahead. Puntahan natin si Isa Gabriel. Isa, go ahead. Standby din kay RH19 na Nolasco ang Department of Labor po, ano, at maging yung mga employer at iba't ibang labor groups nagkasundo daw para sanipuwersang iapela, no, sa korte yung pong pagbasura, no, sa temporary restraining order na pumipigil sa 85 peso wage hike. Alamin natin yan. Standby ka, Tina Nolasco. Okay na ba si Tina? Unahin natin si Tina. Okay, balikan natin si Aiza Gabriel. Go ahead, Aiza. Tawag na service. Membro ng Go ahead, Aiza. Go ahead. Yes, Miss May. Miss May, dinig na po ako. Go ahead, go ahead. Yes, Miss May, bilang pagpapaigting nga ng mas malawak na serbisyo para sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund, ay lumagda ito ngayong araw at ang landers sa isang memorandum of agreement upang mabigyan ng benepisyo ang mga pag-ibig, lalo na ang mga Pag-ibig Loyalty Card at Loyalty Card Plus holder members sa pamamagitan ng diskwento at sa iba pang mga bagay na maaari itong matitid sa pamili. Isa ang naturang partnership ng Pag-ibig Fund sa mga paraan na kanilang handog para sa mga miyembro dahil bukod sa kanilang mga pabahay ay layong din nila na mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin na siya rin namang isa rin sa mga layunin ng Lander Superstore ang makapagbigay ng mga kalidad na produkto sa kalidad ngunit mura na halaga. Pinangunahan ni Lander's Deputy Chief Executive Officer, Mr. Bill Cummings, Lander Vice President Marketing and Membership Department, Mr. Kenneth Charles E. Ocampo, Pag-ibig Chief Executive Ms. Marilyn Acosta at Deputy Chief Executive Officer, Marketing, Product Development and Cluster, Mr. Alexander H. G. Aguilar. Ang MOA signing na sinundan naman ng in-store walkthrough kasama ang mga opisyales kung saan ibinida ni Lander's Deputy Chief Officer Mr. Bill Cummings ang mga produkto na kanilang alok na pariguradong patok at abot kaya para sa mga Pag-ibig members. Agosto 1 mismo nang i-anunsyo ng Pag-ibig Fund ang mga benepisyo na makukuha ng mga miyembro na mayroong Pag-ibig Loyalty Card at Loyalty Card Plus sa 16 na sangay ng Lander Superstore. Kabilang na ang free Lander Shopping Pass, free premium membership at iba pang mga diskwento sa kanilang produkto saan mang panig ng bansa. Magtatagal ang naturang promo mismo o alok ng Pag-ibig Fund at Landers hanggang Oktubre 31 ngayong taon. Ito si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Aiza Gabriel. Samantala, puntahan natin si RH19 na Nolasco. Go ahead, Tina.
Ms. May, nagkasundo ang mga labor groups, employer at ang Department of Labor and Employment o DOLE na saling puwersang iapila sa husgado na ilip o alisin na ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 kaugnay ng 85 pesos na wage hike sa National Capital Region. Kasunod dito ng pakikipagdialogo ni DOLE Secretary Francis Tolentino sa mga labor leaders sa DOLE Central Office ngayong araw upang pakinggan ang kanilang mga hinaing at palakasin ng tripartism o pagtutulungan ng pamahalaan, mga manggagawa at mga employer sa pagsusulong ng makatarungan, maayos at mapayapang ugnayan sa paggawa. Pakinggan natin si Secretary Tolentino. Nagkasundo ang employers, manggagawa, na manawagan sa husgado na i-lift ang temporary restraining order ng Branch 152. Yun. Si Secretary Francis Tolentino. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tina Nolasco. Sa pamamagitan po ng balitang yan, pansamantala tayo magpapaalam. Susunod na po, Mayor Lacaydeo Magcalma at Ms. Thea Petro Corpus sa programang DZRH Playtime. Ako naman may binauhan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Have a nice and safe weekend, everyone. This time check. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw, kayo.